Hello? Oh, naayos mo na ba ang hotel reservation dyan sa Manila? Good. I'm not sure kung kailan kami babalik. But I have a feeling na malapit na yun. Okay? Thank you, Antonio. Keep in touch. That was Antonio. Napaayos ko na yung hotel reservation natin sa Manila. Pinakuha kita ng penthouse suite, of course. No? Akala ko ba interesado ka na maging business partner ko? Nakahanap na ako ng place sa Manila na pwedeng itayo yung business natin. And as we speak, nag-start na ang renovation. Hindi. Kasi kala ko ba, hindi mo naintindihan yung sitwasyon ko eh. Wala akong pampunan. Hindi mo rin naiintindihan ang sitwasyon ko. Marami akong pera. Thank my ex for that. You'll be my industrial partner. Akong bahala sa pera. Ikaw bahala magpatakbo. It's a win-win deal, right? What's the catch? Wala. Tayong kondisyon lang ay umalis ka na dito sa San Martin and we'll leave sa Manila. Hindi naman siguro mahirap gawin yun dahil wala ka namang dahilan para manatili pa dito sa San Martin. Abay naman si Senyor Gustavo. Kaso mo, yung pinsan niya, napakasungit at saka ang taray-taray. Kaya tuwing napilitan ako magsinungaling, sinabi ko na wala akong anak. Sinabi mong wala kang anak? Oo. Kasi ayaw ni Ma'am Esperanza na pamilyado ka. Sayang naman yung kikitain ko doon. Kaya napilitan ako magsinungaling. Isa pa, hindi naman nila malalaman na may anak ako eh. At pumayag sila na uwian ako. Ako, baka lalo kang pahirapan ng esperansang yun. Sa kwento mo pa lang, halatang mainit na ang dugo sa'yo ng taong yun. Baka lalo kang pahirapan. Ayos lang po sa akin yun. Lahat po kakayanin ko. Sa dami ng problemang pinagdaanan ko, wala na po yata akong uurungan na problema. Tuwing mahihirapan ako, at sa tuwing masasaktan ako, iisipin ko lang ang anak ko. Dahil lahat kaya kong tiisin para sa anak ko. At gagawin ko din lahat para mabigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Dahil mahal na mahal ko ang anak ko. Para sa presinto. At may kasama siyang isang lalaking ang pangalan Choy Rosales. Meron kaming intelligence report. Nahuli silang nakita sa bayan ng San Narciso at kasama yung lalaking sinasabi ko sa'yo. Marami nagsasabi na merong kaugnayan yung dalawa. Ngayon, lumabas na ang warrant of arrest para sa kanilang dalawa. Dahil mainit pa sitwasyon, sa palagay ko, magtago muna yung dalawang sa malayong lugar. May balita na lang kayo sa kanya, sabihin na lang sa akin. Anak, tumahan ka na. Bakit ka ba umiyak? Nalulungkot ka ba dahil aalis si Mama? Huwag ka na mag-alala. Huwag ka na umiyak. Nagtatrabaho lang naman ako para sa'yo din yun. Ha? Tahan ka na. Oh, Marimar. Bakit hindi ka pa umaalis? Anong oras na? Baka pagalitan ka ng amo mo, kabago-bago mo pa lang, late ka na. Ito kasi si Rosita ayaw tumigil ng pag-iyak. Binigyan ko na ng gatas, iyak pa rin ng iyak. Pinag-iwan ko, iyak pa rin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Okay lang mo na. Marimar, parang may sinat siya. Mainit siya. Ha? May sakit yung anak ko? My gosh! So ingay naman that baby. Fifi, dapat masanay ka na sa iyak ng bata para kapag nagkatuta na tayo, hindi ka na mahihirapan. What? Pulgoso? Wala pa sa mga plano ko na magkapapis, no? Sayang naman ang perfect 12, 8, 12 na figure ko. Ako nang bahala dito. Pumasok ka na, Marimar. Huwag ka na mag-alala. Bibilang ko na ito ng gamot mamaya. Inosensya, pangako mo sa akin na alagaan mo yung anak ko, ha? Alam mo naman kung saan ako nagtatrabaho, hindi ba?
Oo, sige na, sige na. Pumasok ka na. Ako nang bahala dito. Anak, magtatrabaho lang ako, ha? Sige na, Marimar. Mag-iingat ka, ah. Kamusta na kaya yung anak ko? Sana maayos na siya. Hoy, Belia! Noday, sini mamaya! Hoy, Belia! Ha? Papalad na ako. Bakit tawag si Perfecta? Ba? Seryo, you seem so sad. I just want to give you comfort. Naalala ko dati, tuwing nalulungkot ka, pinupuntahan mo lang ako, hindi ba? Nawawala na yung lungkot mo. Iska! Diba? Bakit ba kasi hindi mo na lang tanggapin? Wala na si Marimar. Bakit hindi mo nang tanggapin na asawa mo tatay ko? Nanggugulo ka pa. Seryo, ikaw ang mahal ko. Walang pakialam. Hindi ikaw ang mahal ko, si Marimar ang mahal ko. Hindi totoo yan. Totoo yan. Yun lang ang totoo sa lahat na nangyayari dito. Hindi. Yun ang totoo. Totoo. Hindi ko kailangan maniwala ka, hindi ko kailangan umuo ka. Wala akong kailangan mula sa'yo. Seryo? Si Marimar lang ang mahal ko. Siya lang. Hindi totoo yan. Siya lang! Belia? Senyor, patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po sinasadya eh. Pwede ko po idikit to. Madidikit pa po to, senyor. O kaya po ikaltas na lang po sa sweldo ko. Belia, kalimutan mo na yan. Sige na. Ingatan mo yung kamay mo, baka masugatan ka. Huwag mo hawakan. Senyor, hindi po kayo nagagalit? Hindi mo naman siguro sinasadyang basagin yan. Iya. At saka aksidente ang pangyayari. Sa susunod, mag-ingat ka sa mga trabaho mo rito, ha? Opo. Saka alam mo, ayoko yung base na yan eh. Hindi ko gusto yan. Si Esperanza lang ang may gusto dyan. Kaya't mabuti napasag mo. Senyor, bakit po? Wala naman. May naalala ako sa tao mo. Yung asawa ko. Tulad mo kapag tumawa, nakakainganyo. Namana rin yun ng anak ko. Nasaan na po sila? Wala na ang asawa ko, si Lupita. Patay na siya. Ang anak ko naman, matagal na kami nagkahiwalay. Pero umaasa pa rin ako na magkakasama pa rin kami balang araw. Tama po yan, senyor. Dapat po hindi kayo nawawalan ng pag-asa habang may buhay. Sabi nga po sa akin ni Lolo Pancho, habang may talangka sa dagat, may kakainin. Si Elena, ikaw na munang bahala rito. Halika, Belia. May papakuha lang ako. Apo. Dali. Mukhang nagkakasundo na maigi si Senyor Gustavo at ang bagong muchacha. Naku, ma'am. Mag-iingat kayo sa Belia na yan. Mukhang may masamang intensyon kay Senyor Gustavo. Kung parang anghel si Gustavo sa kanya, pararamdam ko naman sa kanya kung ano ang impyerno.